Sinusubukan din ng Spurs na kunin sana ang advantage nila kontra kay Bronson. Maliit na guard din kasi to, so kung pababantayan mo siya ng bigger player, pwede siyang mahirapan. Kaya makikita natin siya na nagtatago-tago dyan para hindi tumapat sa bola. Yun nga lang ay binigay sa tao niya, so need na talaga niyang mag-exert ng energy sa depensa on ball. And dito napapasok yung mga alalay ni Bronson. Alalay hindi sa way na inaapi kundi nakaalalay sila literal sa ganung pag-target ng kalaban sa kanya. Kasi si OG, mahusay na defender. Si Hart, mahusay na defender. Si Bridges, mahusay na defender. Actually, itong si Bridges at OG nga po, ang masasabi rin natin isa sa mga top wing role players ng NBA. Tapos nasa iisang team lang sila. At kita natin si OG, naki-help defense dyan. And anyone kina OG, Hart, or Bridges man yung maaaring lumapit dyan para mag-help. Base na lang din sa circumstansya. So naiwan si Bronson, pero dahil sa perimeter help nila, kaya naging turnover pa to sa Spurs. So maiintindihan mo rin kung bakit struggle si Fox sa serie na ito, paano mga Bridges, mga Anunoby at mga Hart ang tumatao sa kanya. May Alvarado pa sila sa bench. Aside sa mga masasabi mong pamamalahibo, ito ay factor din talaga. Ang uhusay po ng mga defenders ng Knicks sa perimeter at kayang tapatan ang backcourt ng Spurs. Ganda ng contest ni Mikal dito.